Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulasa ng Pateros Evangelical Church. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa tinatawag po nating amnesia. Kapag sinabi pong amnesia, ano po nasa tingin? Ano po ang pagkakaalam niyo? Tama po. May mga bagay na nakakalimutan. May mga bagay na hindi maalala. Ito, pag-usapan po natin ay tinatawag po nating spiritual amnesia. Hayaan niyo pong basahin ko dito sa Awit 103 verse 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaniligtaang mabubuti niyang gawa. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung mananalangin. Baka makalimutan natin humingi ng tulong. Baka magkaroon tayo ng spiritual amnesia. Hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na siya magpapaliwanag ng mga bagay. Lord, muli, humihingi po kami ng pagkakataon sa gabing ito na maunawaan at maintindihan po ang inyong salita. Salamat po sa buong maghapon na ito na kayo nag-ingat, nagabay po sa amin. At isa pong pribilehiyo na muli mag-aaral po ng inyong salita. At hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong Santong Espiritu, ang siyang pumatnubay, manguna sa amin para makita namin ang kahalagahan yung mga bagay na dapat palagi naming maalala. Muli, inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, kagaya po nung sinabi ko kanina, may tinatawag po tayong mga spiritual amnesia. Marami tayong nakakalimutan. Kaya naman, dito sa Awit 103, pinapaalala ng salmista, ano ba yung mga mabubuting ginawa ng Lord sa buhay natin, no? Na ginawa rin niya sa Israel, na sinasabi, wag daw nating kaliligtaan o wag nating kalilimutan. Una-una, letter A, nagbigay po ng kapatawaran. Awit 103, verse 3, ang lahat kong kasalanan ay siyang nagpapatawad, at anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Wag na wag po natin itong makakalimutan. Kasi kapag naalala po natin ito, nahihiya po tayo, sa totoo lang. Di ba pag naalala mo na, oo nga, pinatawad na ako sa ganitong kasalanan. Oo nga, itong sakit na ito, dati na hirap ako, pero pinagaling ng ating Panginoon. No? So, base dito sa binasa po natin, anumang daw sakit, ginagamot niyang lahat. Kasalanan natin, hindi ko po sinasabi lahat kadalasan. Ang pinagmumulan po ng ating sakit ay dahil sa kapabayaan natin o dahil sa kasalanan. Again, hindi ko po sinasabi lahat. No? Kasi, tingnan niyo po bakit ba ang tao ay nagkakaroon ng cancer? Isipin niyo pong mabuti. Sa kapabayaan. Sinabi ng wag nang manigarilyo, Yose pa rin ng Yose. Sinabi ng iwasan yung mga pag-inom o pagpupuyat, nagkaroon ng TB. Marami pagkakataon na pinagaling na tayo, pinatawad na tayo, kasi sabi ng salita ng Diyos, ito ay templo ng Diyos. Kapag ito ay pinabayaan natin, meron po tayong pagkakasala at pagkakamali. Huwag daw natin kalimutan ito, sabi, na nagbigay ng kapatawaran ang ating Panginoon. Kaya pala sabi niya rito sa Exodus 34:7, tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko yung hanggang ikatlo at ikaapat na saling lahi. So again, nagpapatawad ang Diyos sa ating mga kasamaan, sa ating pagsuway, sa ating pagkakasala. Ngunit, hindi ito lisensya para tayo bumalik sa kasalanan. Kaya sinabi nga rito, ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Alam niyo po, napakasakit po nito na ako, kung ang magulang ko ay may ginawang kasalanan na dala-dala ko dahil sa kanyang pagkakamali. Nakakalungkot po yun. Kaya nga palagi sinasabi ito ng salita ng Diyos na mag-ingat tayo mga tatay, lolo,
mga nanay, lola, ingatan po natin yung huwag tayong makagawa ng kasalanan na magdudulot ng hanggang sa susunod na lahi makakaapekto. Nakakaawa naman po sila. Dapat kung meron po tayong iiwan, hindi sakit, hindi utang, hindi kung ano hindi magandang bagay. Kung meron mo tayong iiwan doon sa mga anak natin, is dapat yung magagandang bagay. No? Yung lakas ng katawan. No? Kaya nga, again, nagpapatawad ang Lord, tatandaan po natin, pero hindi ito lisensya na para tayo ay magkasalang muli. Hindi po dapat. Pangalawa, na ayaw ng Lord na magkaroon tayo ng spiritual amnesia is yung siya ang nagligtas at nagpala sa atin. 103 verse 4. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. So again, pinapaalala ng salita ng Diyos na dapat wag daw natin makakalimutan na tayo ay inililigtas ng Diyos at pinagpapala dahil sa kanyang pag-ibig at habag. Kapag ganyan ang attitude natin, palagay ko po, sa akin po sa obserbasyon ko, hindi tayo dadating sa punto na magyayabang tayo. Hindi tayo pupunta sa punto na hindi natin papansinin yung kapwa natin. Bakit? Kasi nakaranas lang tayo ng tinatawag kong biyaya, pagpapala at habag ng ating Panginoon. Kaya wag daw nating kalilimutan ito. Wag nating kalilimutan. Kaya pala sinabi sa awit 34:22, mga lingkod niya kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. So kapag totoong lingkod tayo ng ating Panginoon, ililigtas niya tayo. At kung totoong lingkod tayo, nagpapasakop tayo. Una, kay Lord. Pangalawa, sa mga tao, sa authority na binigay niya. At kapag ginawa po natin yan, sabi rito, iingatan tayong patuloy ng ating Diyos. So hindi natin, lalong-lalo na tayo, yung mga kabataan, nakikinig kayo sa mga oras na ito, wag na wag kayong sasaway o sasagot o aalipustain ninyo ang inyong magulang, maski ang inyong teacher. Ginagamit sila ng Diyos para maging maganda ang takbo ng buhay natin. At tayo naman po ng may mga boss o may mga amo o meron tayong mga authority na nasa atin, dapat tayo na po ay magpasakop. Kapag ginawa natin to, ililigtas tayo ng Diyos at magbibigay siya sa atin ng tunay na kagalakan. No? At sabi niya, ililigtas sila saan? Ililigtas tayo sa anumang kapahamakan. Ililigtas tayo doon sa mga bagay na, kasi po pwedeng dahil may ginawa tayo, hindi tayo sumunod sa authority, makulong tayo. So nakakalungkot. Mapunta tayo sa ganung sitwasyon, yun, kahabag-habag. No, kahabag-habag. Pero sabi yung ganoon, kung talagang likod tayo ng ating Panginoon, ililigtas niya tayo. Bakit? Kasi nagpapasakop tayo. Kaya wag natin kakalimutan, ang pagpapasakop ay hindi ibig sabihin na binababa natin sarili natin. Hindi. Of course, parang isa sort of binababa sarili. Pero ito'y pagpapakita lang na tayo ay willing magpasakop. Sinasabi rin ng salita ng Diyos, kung sa mga tao na nandito sa lupa, hindi natin kaya magpasakop, how much more kay Lord? How much more kay Lord? Kaya dapat, wag natin kakalimutan na tayo ay naligtas at pinagpala tayo ng ating Diyos. No, siya ang nagligtas at nagpala sa atin. Wag po daw po natin makakalimutan ito. Wag tayo magkaroon ng spiritual amnesia sa mga bagay. Pangatlo, ito sa mga gusto ko po nagbigay ng kasiyahan. Si Lord ang nagbigay ng kasiyahan sa atin. Awit 103, verse 5. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. So, si Lord ang nagbibigay ng kasiyahan. Si Lord ang nagbibigay ng satisfaction. Kaya naman, ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. So, ibig sabihin, even nandun na tayo parang guys, bakit sa akin po, nasa panahon na ako ng matatawag na talagang matanda na. Kaya nga po kapag ito,
nakalagay sa isip ko, sa puso ko, hindi ako magkakaroon ng spiritual amnesia, magkakaroon daw po ng kasiyahan. No? At take note hindi lang temporary, kundi sabi niya, 103 verse 5, sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay. Actually, itong buhay na sinasabi habang buhay, hanggang kabilang buhay, siya magbibigay sa atin ng kasiyahan. Bakit naman hindi? Ang sabi niya doon sa Revelation, ang lalakaran daw ng kanyang mga lingkod. Yung mga taong nagpasakop sa kanya, ginto. So, gaano kaganda itong lugar na ito? Isipin nyo na lang kung anong pinakamagandang lugar na napuntahan ninyo sa mundong ito. Wala itong kapantay compare doon sa pupuntahan natin na talagang habang buhay tayong magsasaya kasama ang ating Panginoon. So, dito pa lang sa lupa, binibigay na niya ito doon sa mga taong nagpapasakop. Doon sa mga tao na talagang willing sumunod sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi naman dito di ba pagka meron kang kasiyahan sa buhay, lumalakas ka. At ang feeling mo parang hindi ka tumatanda. Totoo po ito. Hindi lang po ito dahil sa may iniinom kang sentro, may iniinom kang kung ano-anong mga gamot. Kasi pag kahit na anong inumin mong gamot, pag spiritually, ikaw ay uhaw o merong mga bagay na problema ka, kahit na anong inumin mo, kahit ilang sipa pa ng kabayo ang inumin mo, hindi ka pa rin makakatulog. Maaaring makatulog ka pero gulong-gulo pa rin ang isip mo. Hindi kagaya kapag si Lord ang nagbigay ng kasiyahan, may enjoy mo. Yung every details, maliliit na bagay. Kaya kung minsan ang tawag sa mga mananampalataya, ang babaw ng kaligayahan. Totoo po. Ang babaw. Di ba kung minsan tayo mga mananampalataya, yung totoo na nanalig ka kay Lord, makita mo lang yung lagas-gas ng tubig mula doon sa pagbagsak doon, mula doon sa tinatawag nating falls. Di ba parang enjoy na tayo. Makakita ka lang sa garden ng mga paru-paro na lumilipad. Enjoy tayo. Bakit? Kasi si Lord ang nagbibigay po ng satisfaction. Si Lord po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Meron tayong peace of mind. Hindi tayo natatakot kung ano man mangyari dahil alam natin si Lord ang bahala sa atin. Kaya sabi pa niya rito sa awit 90:14, kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. So, sa umaga pa lang, ramdam na natin yung pag-ibig na wagas ng ating Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng awit. Kaya nga, sabi nga, anong kanta? They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Maraming mga tao, pagkagising, masakit ang paa, masakit ang ulo, hindi makagalaw. Tayo, galaw-galaw nga natin. Tingnan nyo, nagagalaw natin yung mga kamay natin. Nagagalaw natin yung ulo natin. Nakapag-iisip tayo ng maayos. Nakikita natin yung magagandang bagay. Naririnig natin yung magagandang himig. Naaamoy natin yung mga mabangong bagay. Nakakakain tayo ng hindi lang, akala kasi ng iba yung mga mamahalin pang hindi. Di ba magugulat ka, bakit kahit sardinas lang yung inuulam mo? Kahit isausaw mo lang sa lechon, ang sarap na. Di ba? Kumbaga sa pati yung dila, sino ba nagbigay ng dila? Si Lord. So kapag palagi natin, meron tayong puso na pagpapasalamat, magugulat tayo dahil maraming bagay tayong mga bagay na tunay masasatisfied tayo. Kaya nga, ang bilin ng salmista, huwag daw tayong magkaroon ng spiritual amnesia. Huwag nating kalilimutan yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Binigay niya yung kapatawaran, no? Niligtas niya tayo at pinagpapala patuloy at binibigyan niya tayo patuloy ng kasiyahan.
Sa gawin ito, kapatid, nararanasan mo ba itong mga bagay na ito? Meron ka bang kasiyahan kung anong katatayuan mo sa buhay? Naiisip mo ba na nang dahil kay Lord, nakikita natin kung ano yung mga bagay na pinagkaloob niya sa atin, naiisip ba natin yun? Alam nyo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi siya madamot na Diyos. Ang palagi ko nga pong sinasabi dito, bakit hindi natin nararanasan itong mga bagay na ito? Na malapit ba tayo talaga kay Lord? Inaalala ba natin lahat ng meron tayo ay dahil lamang sa kanyang kabutihan? Hindi ba natin pinagmamayabang o nagkakaroon tayo ng boast sa sarili natin na pinaghirapan ko to, ginawa ko ito, matalino ako? Tandaan natin si Lord lang ang nagkakaloob ng lahat ng meron tayo. At mapalad tayo kung na-enjoy natin lahat ng pinagkaloob ng Diyos. Pero sa totoo lang, may enjoy lang natin kung anong meron tayo. Kung maalala natin. Kung lagi nating alalahanin na si Lord ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa kay Lord nanggagaling ang kapatawaran. Kay Lord nanggagaling yung ating kaligtasan at mga pagpapala. At kay Lord din nanggagaling yung kasiyahan, kagalakan na nararanasan natin. Tayo pumikit po, tayo po'y mananalangin. Lord, please tulungan po niyo ako na wag po akong magkaroon ng spiritual amnesia. Wag kong kalimutan na ako'y pinatawad mo lamang sa lahat ng aking kasalanan at patuloy na pinagpapala. Na wag kong makalimutan na ako'y iniligtas ninyo at patuloy na pinagpapala. Salamat Lord sa kagalakan na pinagkakaloob ninyo patuloy sa akin. Kapatid, itong panalangin ito ay doon sa mga tao na talagang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon. Kung hindi mo nararanasan itong mga bagay na ito, anyayahan kita na sumunod sa panalangin na aking sasabihin at angkinin mo na gawin mong panalangin ang panalangin ito. Sige. Sumunod ka at angkinin mo sa sarili mong panalangin ang panalangin ito. Panginoon, salamat dahil pinapakita mo po na kailangan ko palaging alalahanin na ako ay walang pwedeng ibagmalaki sa mundong ito. Lahat ng meron ako ay dahil lamang sa inyong biyaya. Na maalala ko na kaya lang ako nakakatayo, na kaya lang ako nakakakilos, ay dahil sa biyaya at grasya po ninyo. Kaya po ako, merong mga bagay na na-enjoy ko ay dahil lamang po sa inyo. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking kasalanan. Kailangan ko po, Panginoon, ang inyong pag-ibig at magpamahal. Tinatanggap ko po kayo at ako'y sumasampalataya na ikaw lamang ang tangi kong pag-asa sa buhay nito. Yes, Lord. Lord, narinig mo ang aking mga kapatid na sinabi itong mga bagay na ito. Hayaan niyo po, Panginoon, kagaya ng inyong pangako, iparanas mo rin, Panginoon, sa kanila yung mga bagay na nararanasan ng mga tao na totoong sumasampalataya at nananalig po sa iyong dakilang pangalan. Kapatid, sa mga oras na ito, kagaya ng pinag-usapan natin, isa sa mga kabutihan ng Diyos, siya nagbibigay ng kagalingan at kalakasan. Physically, sa mga oras ito, mayroong mga physical na karamdaman. Tamang-tama ito. Naka-tune in ka. Hilingin mo sa ating Panginoon ang kagalingang physical. Yes. Gusto ng Lord, maranasan mo ang kagalingang physical. Gusto ng Lord, maranasan mo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagmamahal. Sige, sabihin mo sa kanya, nakikinig ang Diyos. Gustong-gusto ng Lord na bigyan ka ng mga ayos at magandang klase ng buhay. Hallelujah. Emotionally, meron kang problema, gulong-gulong isip mo, ang puso mo, hindi mo alaman kung anong susunod na mangyayari. Gusto ng Lord na maayos yung relationship natin sa lahat ng mga tao, sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak,
sa iyong kapatid, sa mga tao na binibigay ng Diyos. Kasama sa eskwela, kasama sa trabaho, kasama sa loob ng bahay, sa komunidad na ating ginagalawan. Tulungan tayo ng Diyos na aminin natin kung tayo nagkamali, iparealize ng Diyos sa atin kung kanino tayo dapat humingi ng tawad, at kung tayo naman ay nakaranas ng hindi maganda sa ating kapatid, matuto rin tayo magpatawad. Dahil tayo, sa biyaya ng Diyos, pinatawad tayo. Kung tutusin, hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran, pero pinatawad tayo ng Diyos nang tayo lumapit sa Kanya. Kaya kung meron tayong kapatid na lalapit sa atin, hihingi ng tawad, huwag na tayong magdalawang isip. Gusto ng Lord mabalik yung relationship na meron tayo kung kanino mang tao na nagkaroon tayo ng dispute. Ayaw ng Lord na manatili tayo sa sitwasyon na may galit tayo kahit kaninong tao. Kaya na rin, sa mga panahong ito, nahihirapan ka na totoo makasunod kay Lord, mayroong mga bagay na umaalipin sa iyo, tulungan tayo ng Lord. Makalaya tayo sa pagkakaalipin ito. Dahil gusto ng Diyos, makita, maranasan natin ang ibig sabihin ng pagkakalaya sa lahat ng gawa ng kalaban. Dahil ang mga anak ng Diyos, hindi pa nanatiliin ng Lord na alipin ng gawa ng kalaban. Tutulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo makalaya. Ang ginin natin ito in Jesus' name. Financially, nahihirapan ka, hindi design ng Lord yan. Dahil ang gusto ng Lord, tayo ang gamitin yung showcase sa kanyang pagpapala. Kasama dyan, yung financial. Dahil gusto ng Lord na makita ng mga tao na ang kanyang mga anak ay tunay na hindi niya pagkukulangin. Matuto tayo na gamitin natin ng maayos. Maging good steward tayo doon sa mga resources na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Lord, pagpalain po ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kailang kaarawan. Pagpalain mo po ang mga nagdiriwang din ng anniversary. Salamat po sa extension ng buhay, sa extension ng pagsasama ng mag-asawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw isang Diyos na patuloy na nagbibigay ng pagkalinga sa bawat isa po sa amin. Muli, Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ng bansang Pilipinas, ang aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, na magawa nilang kanang tungkulin na may banal na takot sa inyo para maging maayos po ang takbo ng bansang Pilipinas. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain mo mga kapulisan, mga sundalo na siyang ginagamit po para sa peace and order ng aming bansa, at gamitin mo po sila mightily para patuloy ang kapayapaan sa bansang Pilipinas ay maging maayos. Kaya na rin, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Pagpalain mo rin po ang mga leader namin, ang aming mga magulang, lahat ng mga leaders namin, pati yung mga church leaders namin, pagpalain mo po silang lahat. Dahil ginagamit mo po sila mightily, spiritually, para kami po ay tumibay sa aming pananampalataya. Muli, Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin namin na mangyayari, magaganap ang lahat ng aming kahilingan ito, kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabi, kung meron po kayong katanungan patungkol po dito sa ating pinag-usapan sa gabing ito, huwag po kayong magkatabili. Na kayo po ay mag-message sa amin, bigay niyo po yung kanyang mga prayer request, at kung kayo naman po ay nagbigay na dati ng prayer request at sinagot ng ating Panginoon, please, paki-inform din po kami. Dahil ito po ay isang kalakasan sa amin na marinig na mayroong nangyayari doon sa aming pinagpe-pray. Gayun na rin, maraming salamat po sa gabing ito na kayo ay nakasama namin sa ginawa namin pag-aaral, at naniniwala po kami na hindi isang aksidente na kayo ay nakakanood itong gawain ito. Sa gabing ito, nagpapasalamat po kami. Itong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church, nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.